Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw nito pag-aralan natin ang Book of Jonah at ang pamagat po natin, tatakas ka din ba? So, si Jonah po isa sa mga propeta ng Diyos sa Old Testament at inutusan po siyang pumunta sa Ninive upang bigyan sila ng babala sa darating na parusa na ibibigay ng Diyos sa kanya. So, ang pinakapunong talata po natin ay makikita po natin sa Jonah chapter 1 verse 3. Sa halip na sumunod, ipinasaya ni Jonah, natakasan si Yahweh, nagtungo siya sa Joppa, doon ay nakatagpuan ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng ibang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, inaakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Inaakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Inulit ko po, ang pamagat po natin, tatakas ka din ba? So, sa verse 1 ng chapter 1 po, makikita po natin na si Jonah ay may mandate or command si Lord o mission si Lord para sa kanya. Hinilahad po doon ang kanyang mandato. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 1 and 2, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon, umabot na sa akin kaalaman ang kanilang kasalanan. So, ito po yung mandato niya. Ang pumunta doon at bigyan sila ng babala na ang mga kasalanan po nila ay umabot na sa kaalaman ng Diyos. So, isa po itong utos sa kanya na dapat po niyang gawin. Bakit po itong gusto kong i-share? Kasi po, we have the same mandate as Jonah. Tayo binigyan ng mandato ng Panginoon si Kristo na humayo. Ang sabi sa salita ng Panginoon sa Matthew 28:19-20 sa wikang Ingles, ang sabi pong ganito, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. So, we have the same mandate as Jonah, or we have the same mission as Jonah. May mandato po tayo. So, makikita po natin sa story, it's a very interesting story. Makikita po natin na directly nangusap ang Panginoon kay Jonas, and yet, makikita po natin sa ating binasa, ang sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay, kasama na iba pang pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong parang, inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. So, tumakas si Jonah. Pero it's a very interesting story at the same time dahil makikita po natin dito na kung sino ang bansang Ninive. Ang bansang Ninive po ay makikita po natin ang kanyang katangian sa Nahum chapter 3. Ang sabi ng Nahum sa wikang Ingles, who to the city of guilty of bloodshed. Sila po yung mamamatay tao. She is full of lies. Sinungaling po sila. She is filled with plunder. Talagang ninanakawan po yung mga bansang kanilang sinasakop. And she has hoarded her spoil. So, napakatakaw po nila at talagang sinasamsam po nila. Nagiging sugapa po sila sa kayamanan ng kanilang nasasamsam. And the Ninevites are sworn enemies of God people. At they are savagely cruel. Talagang napakasama po nila. Isa sa mga ugali po nila ay binabalatang buhay ang kanilang mga kalaban, and then isinasabit, ipinapako sa mga wall po nila upang makita ng mga taong nagdaraan kung anong ginagawa ng Ninevites sa kanilang mga nagiging kalaban. At sabi po ng mga ibang scholar, 5 sa mga kapatid ni Jonah ang pumatay po ay ang Ninive. So ito po sila. Despite of that, makikita natin God sa istoryang ito. What this story tell us about God? Number 1, that God grace ay nagpa-function na, ay makikita na nung unang panahon pa man. Hindi lang po sa noong itong bagong testament. Even in the Old Testament, makikita na po natin yung kahabagan ng Diyos sa mga taong makasalanan. And makikita din po natin that God is willing to withhold His punishment. Ayaw po niyang maparusaan kagad ang mga tao. Gusto niyang bigyan ng panahong magbago.
And then yung willingness to forgive, nandun po, in spite po ng kasamaan ng bansang Nineveh. And makikita po natin dito, although kalaban sila ng kanyang bayan, makikita po natin yung pag-ibig niya sa ibang bayan o sa ibang bansa o sa ibang uri ng tao. He loved all kinds of people. So kung makikita po natin, actually, the first offense of Jonah is disobedience. Siya po'y tumakas. So anong ibig sabihin ng kanyang pagtakas? It means disobedience. Actually, his disobedience seems justifiable or parang may katuwiran naman. Di ba? Minsan yung pagtanggi natin, may katuwiran naman tayo. Ito po yung nangyayari. Nangyari na po ba sa inyo? Parang kung utusan kayo, pero pagod naman kayo. So kaya hindi kayo gagawa. So, yung tinatawag natin justifiable. Si Jonah, makikita po natin, justifiable po. Dahil kalaban ng bayan niya, 5 sa mga kapatid niya ay pinatay ng mga taga-Ninevite. Lalong-lalo na talagang masasamang tao po sila according to the word of God. So, ano po ito? Kung titignan po natin sa malalimang pag-iisip, isang malalim na katuwiran at unawa sa kalagayan ng tao na hindi kaya natin abutin kundi ang Diyos lamang. Okay, may mga malalalim na katuwiran o unawa sa kalagayan ng tao na hindi natin kayang abutin o ng kahit sino. Diyos lang kadalasan ang kayang umabot nito. Just imagine, utusan ka ng Diyos knowing na pinatay ng mga tao ito ang kapatid mo at kalaban ng bayan mo. And yet you have to obey because ito yung puso ng Diyos, ang maligtas lahat ng tao. So, kung makikita po natin, Jonas ay may katuwiran sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Pinatay ang 5 kapatid sa kanyang bayan, kalaban ito ng kanyang bayan, upang siya'y huwag sumunod. Ito po ay isang bayan na sukdulan ng kasamahan, ang bansang Nineveh. Ngunit nandiyan pa rin ang habag ng Diyos upang iligtas sila. Ibabalik ko po sa atin, maaaring katulad po ni Jonah ay may katuwiran tayo or tinatawag natin justifiable, yung hating hindi pagganap o pagsunod sa inuutos ng Diyos na sa atin na tayo humayo at ipamalita ang salita ng Diyos. Sasabihin natin, siguro matitigas ang ulo ng mga taong ito. Ilang beses ko nang in-invite, hindi pa rin sila pumunta, or hindi ako pinapansin, or iniwasan ako. Titigil na ba tayo? Okay, when God commands us to go, we have to obey. Amen. Mag-continue po tayong mag-obey lamang kasi maybe you have all the reason, pero we can trust God sa kanyang ginagawa. Tayo nilagay ng Diyos sa Empoli, sa Pisa, sa Paris, sa Rome, for us to win this city na gawin natin yung mandato ng Diyos. Aside sa tumakas po siya, o aside sa kanyang disobedience, isa rin sa meaning ng kanyang pagtakas that really he was exposed of his lack of love, compassion, and sympathy. Sa madaling salita, sa ating Filipino language, wala siyang pakialam. Are we falling of this kind of condition? Baka nasa condition na po tayo nito, na wala na tayong pakialam. Maybe, we are not running away as we thought. Pero baka kulang na tayo sa pag-ibig. Or maybe, wala na tayong pag-ibig. Baka kulang na rin ang ating concern o wala na tayong concern. O baka kulang na rin ang kahabagan o awa natin sa ating kapwa. O wala na rin tayong kahabagan or awa. Or nawawala na ang ating pakialam sa buhay. What we call life. Wala na tayong pakialam sa may mga buhay na buhay. People are gonna suffer the consequences of their sin. Sila po ay mapaparusahan, mapupunta sa impyerno. Sino po ang magre-remind sa kanila? Sino po ang aabot sa kanila ng mabuting balita? Who will tell them the love of God? Will you also run? Tatakas ka din ba? Hope you have learned sa ating maikling mentoring. I hope you have been challenged really na gawin po natin ng mandato. Huwag po tayong tumakas. Amen. God bless you all. Patuloy po natin paglingkuran ng ating Diyos.
Amen.